Muli po isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. At narito po tayo sa ating programa na Life for Christ Ministry. So ito po ang ating daily devotion at muli po ito po ang inyong lingkod ni si Brother Joey Rabanilla. At ang ating daily devotion po ay makikita sa aklat ni Juan chapter 14 verse 15. So sabi po dito sa aklat ni Juan chapter 14 verse 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga tinuturo. So una po nang binanggit ito ng ating Panginoong Hesukristo sa mga apostol at sa mga tao na sumusunod sa Kanya, nagbilin siya ng ganito, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga itinuturo. So tayo po sumasamba tayo sa Diyos at naniniwala tayo sa ating Panginoong Hesus na siya lamang ang tanging nakagawa na magpapako sa cross at iligtas tayo, bigyan tayo ng katiyakan na kaligtasan. So, kailangan natin lang manampalataya sa Kanya at kailangan lang din natin na sumunod sa mga itinuturo niya. So, yung observation ko po dito, sabi dito sa John chapter 20 verse 31, ang mga nakatala rito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at upang magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. So dito po sa aklat ni Juan chapter 14 verse 15 dito sa ating mga talata na kailangan natin sundin yung mga salita niya. Sapagkat sabi, di ba, ang mga nakatala rito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya. So, di po ba kung makikita natin yung mga mababasa natin sa Biblia? So, ito ay para sa atin, para sa ikabubuti rin natin. Nasabi nga, ang mga nakatala rito ay isinulat upang tayo ay sumampalataya. Na daw po, na si Jesus, ang Kristo, ang anak ng Diyos, at upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. So sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo ay magkakaroon tayo ng buhay kung tayo ay sasampalataya sa Kanya. At ito yung panahon na aakyat na si Jesus sa langit at binili niya sa Kanyang mga apostol na kung makikita po natin sabi sa Matthew chapter 28 verse 20, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. So kung makikita natin sa aklat ni Matthew naman, chapter 28, verse 20, so nag-iwan din ng bilin ang ating Panginoong Hesukristo. Nasabi doon, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo. Sino ang tuturuan ng mga apostol na ito? Ang lahat ng tao. Lahat po tayo. At kung iisipin natin yung tinuturo ng mga pastor, tinuturo ng mga pare, isa na po yun sa paraan na itinuturo sa atin. Pero syempre, ano ba yung itinuturo talaga sa atin ng ating Panginoong Hesus? Minsan kailangan din natin na saliksikin kung tama ba yung itinuturo sa atin. O baka naman magdudulot lang ito ng kapahamakan sa atin. So mas mainam po talaga na bukod sa mga naririnig natin sa mga nagtuturo sa atin, pari man yan, pastor man yan, o anuman, kailangan saliksikin pa rin natin. Saan po? Sa Biblia, kung may katotohanan ang itinuturo nila sa atin. Sabi sa John chapter 6 verse 29 po, ito ang ipinapagawa sa inyo ng Diyos, sumampalataya kayo sa isinugo niya, tugon ni Jesus. So ang pinapagawa sa atin ng Diyos ay sumampalataya. Kanino po tayo mananampalataya? Sa ating Panginoong Hesukristo. So kung mapapansin po natin, ipinanganak ang ating Panginoong Hesukristo dito sa mundo. At nagturo siya ng tamang daan. Nagturo siya kung paano makapamuhay ng maayos na may kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Nagturo siya at nagbigay ng halimbawa, nagpakita ng halimbawa kung paano mamuhay
dito sa mundo ng mayroong pagtitimpi, na mayroong pagpapatawad, na mayroong pagtitiis, di po ba? At kung makikita natin, hindi lang siya basta nagturo, kundi tinubos niya tayo sa ating mga kasalanan. Siya yung nag-iisang handog na tumubos sa ating kasalanan, sa ating mga kasalanan. Siya ay napako sa cross, nabayubay sa cross. Dumanak yung kanyang dugo para sa ating mga kasalanan, para maging buhay na handog para sa atin. At yung kung paano naman natin ito may apply, no? Paano natin may isa sa pamuhay yung ibinigay na turo sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. So dito, sa aking application po, siguro naman malinaw sa atin kung bakit namatay ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil upang tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. At kung tayo ay sasampalataya sa Kanya, kay Jesus, tayo ay maliligtas. Sabi nga po sa John 3:16, di po ba? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang Kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinuman na sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So sabi po doon, kung ang sino mang manampalataya o ang sino mang sumampalataya kay Jesus, ang salitang pananampalataya po ay malalim na kahulugan ng pagsunod at pagtitiwala kay Jesus. So, sa ngayon, ano ba ang susundin natin sa pamamagitan ng Jesus? Yung kanyang mga turo, yung kanyang mga aral, yung kanyang mga salita na naisulat sa Biblia. Yun po ang ating sundin. Hindi po yung mga gawa nating mabubuti. Dahil hindi po tayo maliligtas kahit na gumawa tayo ng kabutihan kung hindi naman tayo nananampalataya sa ating Diyos na buhay. Sabi nga sa Efeso chapter 2 verse 8 and 9, dahil sa kagandaang loob ng Diyos, tayo ay naligtas dahil sa ating pananampalataya. Hindi po ito dahil sa ating mga mabubuting gawa, kundi dahil sa habag ng Diyos, kaya tayo naligtas, kaya tayo maliligtas. Kung noon ay kasama ng mga apostol si Jesus at harapan na nakipag-usap sa kanila at nagtuturo sa kanila ng mga dapat gawin tulad ng pagpapalaganap ng salita, ng mga dapat ituro na Jesus para sa atin. Sabi kanina sa nabasa natin kanina sa Matthew chapter 28 verse 20, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo. So yun po ang lahat na iniuutos sa kanila ng ating Panginoon Jesus. Yun po ay naisulat na sa Biblia. So basahin po natin lahat ng nandun sa Biblia. Dahil yun po ang utos ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi po doon, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. So, ito ay bilin sa mga apostol. At isinulat ng mga apostol ang lahat ng natutunan nila sa ating Panginoong Jesus upang makaabot naman ito sa atin ngayon, sa panahon natin ngayon. Dito sa mga talatang ito na nagbilin ang ating Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad na turuan lahat ng tao na sumunod sa kanya, sa panahon naman natin ngayon, hindi man tayo literal na natuturuan ng mga apostol, ngunit ang Biblia na ang nagtuturo sa atin ngayon gamit ang mga sulat ng mga apostol. Opo, ang karamihan at lahat ng nasa bagong tipan ng Biblia ay sulat ng mga apostol at ito ay mapapakinabangan para po sa atin.
sa ating pamumuhay, sa ating pang-araw-araw. Sabi nga sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 hanggang 17, ang lahat ng kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos. At ito ay magagamit sa pagtuturo, sa pagtutuwid ng mali, upang magkaroon tayo ng buhay na masagana at kanlugod sa Diyos. So dahil ito rin ang mga salita ng Diyos na nais niyang ituro para sa atin, sana kung tayo ay tunay na nanampalataya sa Diyos at kay Jesus, matuto po tayong sumunod sa mga salita niya at sa lahat ng mga turo niya. Sapagkat sinabi ng Diyos na huwag kang sasamba sa mga Diyos-Diyosan, sapagkat ang Diyos ay mapanibughuin, huwag po tayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Huwag po tayong luluhod o hahalik sa mga imahe na gawa lamang ng tao. Sapagkat ang Diyos ay mapanibughuin, sabi po ng Diyos. Siya ay siloso. Walang ibang Diyos na dapat sambahin. Sabi ng Diyos, sambahin nyo ako sa espiritu at katotohanan. Ibig sabihin, sa espiritu, hindi mo kailangan na may makita ka na halimbawa, imahe para sambahin ang Diyos. Pagkos sambahin mo siya sa espiritu at katotohanan. Paano po natin siya sasambahin sa espiritu at katotohanan? Gamit po ang ating puso. Gamit po ang ating pananampalataya upang siya ay sambahin sa espiritu at katotohanan. Huwag po tayong sasamba sa anumang imahe, sa anumang rebulto o sino mang tao na hinahangaan natin. Tanging sa Diyos po tayo manampalataya. Tanging sa kanyang mga salita tayo manalig na siya ay nagsasabi na ang sabi niya, kung tayo ay mananatili sa kanyang salita at ang salita niya ay mananatili sa atin, anuman ang ating ibigin sa pangalan ng Jesus ay pagkakaloob niya. Muli po, ito po ang inyong lingkod si Brother Joey Rabanilla at ito po ang ating programa na Life for Christ Ministry. Maraming salamat po at God bless you more. Sa mapagpalang umaga po sa bawat isa.